Mapagpalang araw po, dito naman tayo sa tahanan ni Kuya Ador sa Barangay 94, Sonate, District 1, Tondo, Manila, na kung saan minsan naglingkod po siya sa kanyang barangay bilang kagawad at bilang chairman. Kanya lang kaya natapos na yon, gawa ng nagkaroon siya ng karamdaman. Kaya hindi na po siya makapagsilbi sa kanyang barangay. At least, napagsilbihan niya ang kanyang nasasakupan. Purihin ng Panginoon. Siya po, magbuhat na makilala ko siya sa pamamagitan ng dating chairman din, ay lagi niya pong pinapapasok ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus sa kanyang tahanan. Ibig sabihin ng si Kuya Ador, isa sa mga taong may bigay sa salita ng Diyos o may bigay sa Diyos. Kasi kung hindi po siya may bigay sa Diyos, hindi niya ipapapasok ang salita dito sa kanyang tahanan. Po, kanya lang dahil may bigay sa Diyos, ito nga ang ebidensya, kita nyo marami siyang replika ng Santo Niño. Isa yan sa mga sign na may bigay po siya sa Panginoon. Kaya every Saturday, ganitong oras, ay nagkakaroon kami ng Bible study. Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay lalapit sa pamagitan ng isang panalangin upang ang Diyos ang gumabay sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ni Kuya Ador sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buhay natin ito, sa ibabaw ng lupa, tayo po ay may damdamin na umibig. Kaya tayo nagkakaroon ng mga hinihirog, nililigawan, dahil po sa nararamdaman natin, mahal natin ang isang tao. Mahal natin, nililigawan, then pinag-aandugan ng ating pagmamahal, at ang gusto natin, tutugon din sila ng pagmamahal din naman. Ganon din po sa Diyos. Tingnan niyo po kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. No, may babasahin tayo. Ang sabi rito, ito, sa Roma chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noon tayo makasalanan pa. Yan palang Yesus ng Biblia na ipinako sa krus. Kaya po pala siya napako sa krus. Ang sabi ni Apostol Pablo ay, ano tayo? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay. Di po ba namatay si Jesus sa ibabaw ng krus? Para sa ating noon tayo makasalanan pa. Itong salitang itong binabanggit ni Pablo sa bansang Roma, nang siya makarating sa bansang Roma, ipinakilala niya po ang ating Panginoong Yesus sa panahon na yon. Tingnan natin. Bakit si Pablo nakarating ng Roma? Tingnan po natin anong dahilan ba't siya nakarating sa bansang Roma? Si Apostol Pablo. Ang sabi po rito ay ganito. Dito po sa Gawa. Tingnan lang natin bakit nakarating ng bansang Roma si Pablo. Ang sabi rito, sa 28:30, umigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat
nang nagsadya sa kanya. No. Almost 2 years tumira siya at tumupa siya ng bahay sa panahon niya. Kung titignan niyo po, namatay si Pablo sa pagitan ng 46 at saka 48 AD. Araw ng Panginoon o Anno Domini. Bakit siya nakarating ng Roma? Kasi po nililitis ang kaso niya ng Roman government. Ang kaso niya, nagpapatutuo siya ng lahat ng taong namatay muling mabubuhay. Nang dahil lang sa pangangaral, inatulan po sa inabla siya sa bansang Roma. Sa 31, ayagan at walang sagabal na mangaral siya tungkol sa paghari ng Diyos at sa Panginoong Yesukristo. Yan. Walang nag-isagabal. Lahat ng tao pumupunta sa kanya. Doon sila nagba-Bible study kung saan siya naka-house arrest. Pinayagan siya, meron siyang isang bantay, at umuupa siya ng almost 2 years. Umigit kumulang na 2 taon nanira si Pablo sa bahay na kanyang inuupahan at tinatanggap niyang lahat ng nagsadya sa kanya. Yung pumupunta sa kanya, pinangangaralan niya. Pinangangaralan niya. Bakit kailangan pangaralan niya? Ang trabaho po ni Pablo, siya po ay tinalaga ni Jesus bilang apostol upang mangaral. Tignan natin yung bilin ni Jesus sa kanya bago mangyari yung makarating ng Roma para litisin ang kanyang kaso. Tignan nyo po ang nakasulat sa Gawa 26. Meron po sinabi si Apostol Pablo dito. Tignan lang natin ano. Kasi mabahaba ito. Pero ganun talaga eh. Ito yung kwento. Sa chapter 26 verse 1, sinabi ni Haring Agripa kay Pablo, may paintulot kang magsalita. Ayan. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Nagbigay galang si Pablo at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Kita nyo po, nung araw pala, hindi kailangan ng abogado. Oral argument ang tawag dito. Naalala nyo kahapon sa balita, napanood ko sa balita, si VP Sara, umihingi siya ng oral argument tungkol sa kasong isinampa sa kanya ng gobyerno, ng NBI o Department of Justice. Kasi nga, ang sinabi niya, patayin si Bongbong Marcos, patayin si First Lady Lisa, patayin si Speaker, si Romualdez, pag pinatay ako. At yung kausap niya doon sa video, huwag kang mag-alala ma'am, sabi niya. Ibig sabihin, meron na siyang kausap. Kaya kinasuhan siya ng gobyerno. Kaya umihingi siya ng oral argument. Parang kay panahon ni Pablo. Binigyan siya ng paintulot, magsalita sa kanyang mismo sarili. Oral argument yan. Yan. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? Dos, Haring Agripa, itinuturing ko pong isang malaking karangalan na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa sarili ko. Naalala ko si Ferdinand Marcos, yung dating presidente. Nakulong din yan eh. Wala siyang abogado. Ang abogado niya, yung sarili niya. Kasi abogado siya. Oh, kita nyo, parang si Pablo. Ang abogado ni Pablo, yung sarili niya. Para i-depensa ang kanyang sarili labas doon sa akusa sa kanya. Ano sabi niya, Haring Agripa, itinuturing kong isang malaking karangalan na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa sarili ko.
laban sa mga sumbong ng mga Hudyo. 3, sapagkat lubos ninyong nabatid ang kaugalian at sigalutan ng mga Hudyo, kaya tiniling kong pagtyagaan ninyong pakinggan ako. Merong problema. Kasi po, isa pong Hudyo si Pablo. Lahi siya sa Benamita o Benjamin sa 12 tribo ng Israel. Yan. Tingnan nga natin dito sa, binanggit niya yan eh. Kung sa isang talata sa Biblia, tingnan natin ano po. Yung pagsasalita niya, ito. Sa Filipos chapter 3, ano sabi ni Apostol Pablo? Dito sa 5. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y silang, ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat siyangkan na Benamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo. 6. At sa sigasig ng aking pagsunod, hinusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matwid naman, ayon sa kautusan, walang may pipintas sa akin. No, ganun po siya ka-dedicated sa kanyang reliyon. Mula po siya sa lahi ng Benamin, sa 12 tribo ng Israel. Isa po ang Benamita o Benjamin. Walang mapa ito, ano? Kung mayroong mapa sana, may kikita natin yung mapa. Basta yung 12 tribes of Israel, isa ang yon ay Benjamin. At doon po siya nanggaling. Kaya Hudyo siya. Ngayon, inakusaan siya ng mga kapwa niya Hudyo sa kanyang pangangaral. Kaya sabi na sigalot. Okay, nakita natin. Tunay na Israelita. Buhat sa angkan ng Benamin. Okay, balikan natin yung 26 ng Gawa. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa 26:3, sapagkat lubos ninyong nababatid ang kaugalian at sigalutan ng mga Hudyo, kaya tiniling kong pagtyagaan ninyo, pakinggan ako. Yan. 4, alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula sa aking pagkabata sa sariling bayan at sa Jerusalem. Kaya sabi niya, walang may pipintas sa akin kung pagsunod lamang. Talagang dedicated siya sa kanyang reliyon. Ito, nagpapaliwanag na ngayon. Nag-aabogado na siya sa kanyang sarili. 5, matagal nilang alam at sila na makapagpapatuto kung kanilang ibigin na namuhay ako bilang kahanib ng pinakamaigpit na sekta ng aming reliyon, ang sekta ng mga Pariseo. Isa po siyang Pharisees. Ang pagsunod ni Pablo sa kanyang reliyon, ganun na lang po ang kanyang pagsunod. Kaya sabi niya, walang makakatalo sa akin. 6, at ngayon, nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ito na. Ano yung pag-asa nilang yon? 7. At pangako rin iyang inaasa ng 12 lipi, yung 12 tribes of Israel, kaya sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw, at dahil sa pag-asa rin ito, Haring Agripa, ako'y isinakdal ng mga Hudyo. Hindi po ba sa bansang Amerika? Pag TNT ka, pag nauli ka, ang nagsumbong din sa'yo, TNT rin. Kapwa po Pilipino rin. Kasi pinagkakapirahan. Pag nauli ka, TNT ka sa Amerika, ang nagturo sa'yo, Pilipino rin. Kapwa mo Pilipino. Si Pablo, ang nag-abla sa kanya,
kapwa niya Udyo. Maglihis sila ng paniwala. Kasi paniwala ni Pablo, ang mga namatay ay muling bubuhayin ng Diyos. Sa kanila naman, hindi bubuhayin. Yan. 8. Bakit isipin ng lahat narito na di maaaring buhayin muli ng Diyos ang mga patay? Yan ang sinasabi ni Pablo. Ang pag-asa nila na muli ang mga patay na mananampalataya ay bubuhayin. Yan. Kaya, iniebla nila si Pablo. Maybe, akala ko rin noong una, dapat kong gawin ang lahat kong magagawa laban sa mga tagasunod ni Jesus na taga-Nazaret, yung persecution. Na dahil sa pagsunod sa kanyang reliyon, marami siyang pinersecute na mga alagad ni Jesus na taga-Nazaret. Sa pagsunod sa kanyang reliyon na Pariseo. Yes. At gayon nga ginawa ko sa Jerusalem, maraming Kristiyano ang aking pinabilanggo sa kapangyarihan ng punong saserdote at nang sila'y hatulan ng kamatayan, isa ako sa umatol. Kita nyo? Malupit itong si Pablo sa kanyang reliyon noon. Pinapapatay niya ang mga Kristiyano. Sino po yung mga Kristiyano sa Biblia? Sila po yung mga tagasunod ni Jesus, kung tawagin sila Kristiyano. Ibig sabihin, malihit na Kristo. Kristo, tagasunod ni Kristo. 11. Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga at sino man sa kanilang abutan ko roon. Pinarurusahan ko upang piliting magsalita labang kay Jesus. Sa tindi ng puot ko, pinag-uusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Bakit po? Sapagkat binigyan siya ng otoridad ng mga saserdoting Hudyong pare para isagawa yung gusto niya. Hanapin yung mga tagasunod ni Jesus upang sila po ay patayin. Yan ang layunin. Bakit siya nakakulong? Kinukwento na niya ang abogado siya ng kanyang sarili. 12. Yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong saserdote. Itong Damasco na ito, dito po nagpakita si Jesus sa kanya. Tignan po natin. Tuloy lang natin. 13. Nang katanghalian tapat abang kami naglalakbay, nakita ko po, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit, maniningpa sa kay sa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa pangimagsik mong yan. Para kang sumisikad sa tulis. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Yung palang ginagawa ni Pablo dahil sa kanyang reliyon na isang Pariseo, pinaghahanap yung kanyang matagpuan mga Kristiyano na pinabibilanggo, pinapapatay at nando siya, pag-uusig pala kay Kristo yun sa ating Panginoon. Kasi tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay sugoy magpatotoo tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipagkikita ko pa sa iyo. Yan. Ito na po yung tagpo na ginatagpo siya ng ating Panginoong Yesus sa Damasco. 17. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga Hentil na pagsusuguhan ko sa iyo. 18. Susuguin kita sa taong iyon upang himulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Yan, ito na po siya, itinalaga siya
bilang apostol ng Panginoong Yesus. Ano trabaho niya? Magpatotoo. Sino ang ipatutuho niya sa mga tao? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Bakit niya pinapatutuho si Jesus? Simple lang. Si Jesus po may utos sa kanya. Bilang tao po na nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo, tayo po ay nabubuhay na makasalanan. Bilang tayo po ay mga makasalanan, mga tao, kailangan natin ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu-Kristo na pinadala ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa upang iligtas tayo. Tingnan pa natin yung isang sulat ni Pablo. Sa unang Timoteo po, ganito nakalagay. Basahin natin. Chapter 2. Ano po sabi niya? Sa verse 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Naiibig ang lahat ay maligtas. Nang ibigay, maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Ito po ang gusto ng Diyos. Bakit pinadala si Jesus dito? Upang lahat ng tao maligtas. Paano ka maliligtas? Ang sabi ni Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo sa akin. Patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan at mapapabilang kayo sa mga pinapaging banal ng Diyos. Di ba napakaganda po? Napakaganda ang pangako. Magiging kabilang tayo sa mga ginawang banal ng Diyos once ang isang tao po ay sumampalataya ayon sa Gawa 26:18. Ulitin natin. Sa uli pangungusap, Gawa 26:18. Ano sabi rito? At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang sa mga pinapaging banal. Bilang makasalanan, paano tayo mapapatawad ng Diyos? Simple lang. Sumampalataya tayo kay Jesus. Na itong Jesus na ito ay pinangangaral ni Pablo sa kanyang panahon. Sabi ko nga po sa inyo, nabuhay si Pablo at namatay sa pagitan ng 46 at 48 Anno Domini o araw ng Panginoon. Doon po nagbukas ang kanyang buhay. Sinintensyahan po siya ng kamatayan ng Roman government. Kaya habang nasa Roma siya po ay nangaral sa lahat ng dumadayo doon sa kanyang inupahang bahay. Walang nag-isagabal, naging matapang siya sapagkat ang kanyang pinangangaral, naniniwala siya na kung si Jesus ay nabuhay na maguli, ang kanyang mga tao sasampalataya kay Jesus ay mabubuhay ding maguli gaya niya. Amen. Kaya pag tayo po'y mananampalataya dito, mamamatay tayo sa lupa. After death. Pagpunta po natin sa spiritual world, sa paraiso ng Diyos, buhay na po tayo. Mamamatay ka rito, ililibing ang katawan lupa mo sa sementeryo kung saan man. Pero yung kaluluwa mo, pupunta sa paraiso ng Diyos at buhay ka na doon, kaibigan. Kanya lang, ibang buhay na yon. Hindi na buhay dito kagaya ng tao na meron ka pang damdamin. Wala na po tayong damdamin na makatao pagdating po doon. Kagaya tayo ng mga anghel sa langit. Kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, isuko nyo na po. Siya lang po pwedeng magdala. Sabi sa 1:14-6, ako ang dahan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama sa langit kundi sa pamamagitan ko. Napakagandang pangako, kaibigan. Kaya samantalahin natin ang pribilehiyong ibinibigay ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, ang gusto ng Diyos, mayaman ka, mahirap ka. Ano man ang kulay natin, maputi tayo, negro tayo, o anong kulay natin,
Ang gusto ng Diyos, na sabi ni Pablo, lahat tayo maligtas, kaibigan. Hanggat nandyan ang pagkakataon, opportunity, anong dapat natin gawin? Tanggapin na natin, i-grab natin. Tanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Pag hindi nyo pa po ginawa yan, kaibigan, sad to say, sorry. Salamat, Panginoon Diyos, sa patutuo mo sa amin ng kaligtasan na ino-offer mo sa amin. Napakaganda. Ikaw ay makakasama namin pagdating ng araw doon sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ador sa kanyang tahanan sa Barangay 94, Sonit, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po sa inyo lahat. Bye-bye.